Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa akin channel, ang Kuya Nandingin. Ngayon ay ibabahagi ko ang isang napakagandang kwentong buhay na naganap noong January 4, 2025. Ito ang pasalubong namin sa bagong taon. Nagkaroon ng pagtitipon ang mga senior citizens ng iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at pag-usapan ang buhay ng mga senior. Parang isang retreat at recollection ang nangyari. Sinimulan ito sa paglalahad ng isang kalagayan. Ano ang kalagayan ng mga senior sa Pilipinas noong 2024. At batay sa datos, merong 11 milyong mga senior citizens dito sa Pilipinas na iba't iba ang kalagayan. Merong mga umaasa sa ayuda, naghahanap, ang iba ay naghahanap buhay pa upang tumulong sa pamilya. Ang iba naman ay nagtuturo, manggagawa, at ang iba ay mga professional din. Iba't ibang kalagayan din at mga benepisyo, ang mga pribilehiyo ang mga nagaganap. Kaya lang marami pa ring mga katanungan ang nangyayari. Bakit hindi nakakatanggap ang ilang mga nakasaad sa batas kung ito ay tunay na naging batas? Ang ilang establishment ay di kumikilala ng batas na ito. Pero paano ba ang mga pamamaraan upang i-educate din ang mga establishment na ito? Ang iba talaga ay walang sapat na impormasyon sa mga pagtanda at nananatiling na lang na parang umaasa sa mga politiko, umaasa sa mga ayuda, at ang iba ay tumatanggap na lang ng mga tulong galing sa mga ibang tao o galing sa politiko. Kaya, batay sa aming pagninilay, nakita namin na ang kahalagahan ng panalangin at pangarap namin sa isa't isa at sa bansa ay ibinahagi. Merong nagbahagi na ang panalangin na magkaroon na ito ng boses na nagkakaisa sa lipunan at maiparating ito. Ang iba naman ay nanalangin ng sama-samang pagkilos, pagmumulat at pagbabahagi sa iba ng mga karanasang ito upang maging matulungan ang ibang mga senior citizens. Ang nakakatuwa dahil nabuo rin ang organisasyon na ang pangalan ay Senior para sa Bayan. At napakaganda ang mga usaping pananaw ng organisasyon na isang samahan ng mga senior citizens na tutulong na hinahanap ang pagtanda. So tulong-tulong ang gawain dito, hindi lamang kanya-kanya. Pasasayahin at mas gagawin pang makabuluhan ang mga senior years habang sinisikap na maging aktibo pa rin sa mga usaping panlipunan at makikipag-ugnay
sa iba't ibang samahan sa mga senior citizens sa buong bansa at sa daigdig. Naglalayon din ito ng bisyon ng lipunan na isang malaya, maunlad at matatag na bayan kasama ang buong daigdig kung saan ang mga matatanda ay maginhawang namumuhay na may alam. Mahalaga yung may alam, hindi alam. Ang alam ay naibibigyan ng information at nagbabahagi ng kaalaman tungkol sa karapatan ng mga senior citizens at aktibong nakikilahok sa buhay komunidad, panglungsod at panlabas ng bansa. Kaya ang pagkabuo ng isang samahang ito ay napakaganda. Sa aking pagninilay, ito ay isang tawag ng Diyos muli sa akin at pagpapanibago ng commitment upang makibahagi mga huling panahon ng ating buhay, ang senior years, upang magkaroon din ng kamulatan ang iba. At ang nakatawag pansin dito sa akin ay ang pagkilos nito ay hindi kanya-kanya, kundi isang kolektibong pagkilos, pinaplanuhan, pinagninilayan, at sama-samang kumikilos at nagpapahayag ng kamulatan at ano ang mga suhestyon at mga ninanais ng mga seniors para ang iba ay lumigaya at guminhawa ang buhay habang nakikipaglakbay sa buhay senior. So ito po muna ang aking ibabahagi at nagpapasalamat ako sa mga senior na patuloy na nakikibahagi sa sambayanan at sa bayan upang marating natin ang ninanais ng Diyos na pagmamahalan at pagkakaisa. So ito po muna si Kuya Nanding, nagpapasalamat at God bless po sa ating